Welcome. Halika na. Purihin po muna natin, Panginoon. Ako po muna ipapatutuin kung paano ako isimulan ko para makapapang ako yung bagong mag-asawa. Bago na po ang aking pamilya. Doon nga po kay binata, nung araw po may pumupunta sa amin, mga nag-Bible study, mga tagapangad. At doon po pag dumarating ngayon, kami po ay maalis. Subalit, dumaan po mga panahon, magkamit po kami mayroon pong nakakapakan po kami salita ng Diyos, mayroon pong nabubuhay sa aming puso. Yun nga po, ako nga po ay naisipan ko na mag-asawa noon dahil medyo tumatanda na. Ako po ay maraming babae na gustuhan, subalit ang ako po naging asawa ay si Melda. Siguro po ay may plano ng Diyos. Yun nga po, ako po ay may pangasawa noon. Unang lapit po, hindi nagkasundo. Lumakad po ang sa linggo, parang nasiraan ako ng loob noon. Nun nga po ay naalala ko pa parang magpipista po sa mga ninang ko sa lipid. Po ay napunta roon. Dahil sa mga ng loob. At yun nga po nung pista, naroon po ako. Nagulat po ako, nagpunta rin si Imelda. Naisama pala ng tatay ko. Yun nga po, natuloy kami, nag-asawa, nagkaroon ng pamilya. At yun nga po sa mga panahon, nagkaroon kami ng sariling bahay. Natatanda ko nung buntis yata si Imelda. At doon po may nagpunta po sa amin mga kapatiran at maalala ko siya na pastor sa niya yata nun at doon nga po ay nagsimula na ako tumanggap sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon kung paano nga ako ay binigyan ng 5 anak. Nakita ko nga nung tayo nagsasakit pa sa pastorinal na bahay. Kami po ay parang naging music ministry pa nun. At nakita ko sa panahon ngayon, parang napakapis na panahon na ang ating mga anak ay ginagamit na ng Panginoon. Yun nga po, sa mga panahon, sa aming pagpapalaki ng anak, maraming beses po na ako'y dumaan sa sakit at karamdaman. Akala ko nga po nun parang hindi na ako abot na 60. Ako po ay nung kami nasa Kubo, buhay pa po ang tatay ko nun. Halos gabi-gabi po kami nag-ahamon ng isda ay nagluluto po kami roon. Para po kung nakakaya kay Basil noon, pagkisig ko, hindi ako makahinga matagal. Nanakbo pa ako sa hagdan. Halos tila ako mamamatay na hindi ako pagbalikan takbo ako umano ko ng tubig at saka ako minom.
Yun nga po, salamat sa Panginoon kung paano dinugtungan pa yung aking buhay. Purihin natin ang Panginoon. Salamat kung paano kahapon ako nagpapasalamat sa Panginoon sa aking birthday. Salamat kung paano ako binigyan pa ng kalakasan. Salamat sa aking mga anak kung paano hindi ko inaasahan na ako ay magkakaroon ng ganong celebration. Kaya maraming salamat sa aking mga anak kung paano pinakita ninyo sa akin ang inyong pagmamahal. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat sa aking mga kapatid kung paano naroon bawat isa ay nakita ko na kung paano ang magandang samahan ng ating sambahayan dahil sa tawag ng Diyos sa bawat isa ating paano nga si Brother Renan ang tinayo sa ating sambahayan na pastor paghamat siya ay bata sa amin paano natutunan namin galang bagamat minsan may mga saway, may mga rebuke. Salamat sa Panginoon kung paano ako ay nakapanatili. Salamat sa inyo, aming mga pastor. May mga pagkakataon na may mga pagsubok sa ating buhay. Salamat sa Panginoon paano tayo na pagpapatuloy. At sa aking mga pamangkin, paano nakita ko yung pagrespeto ninyo sa yung mga tiyo. Salamat. Purihin natin ang Panginoon. Ang galangin ko nga sa Panginoon, patuloy na bigyan pa ka ng maabang buhay. Nakita ko paano ang kahilingan ko. Sabi ko nga, bago malap ako mag-60 ay yung aking bahay ay medyo maayos. At nakita ko naman na yun ay pinagkaloob ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa ating mga kapatiran, yung mga ako yung hiningi pasensya sa inyo sa mga hindi ko na niyan, mga hindi nakakain. Pasensya na po sa inyo at sarami ng trabaho. Minsan hindi ko na rin na pinapansin na purihin na pala ng sa araw na ito at ang lahat po ng kapurihan ikaw ang